Akala ko ito na ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Pero sa harap ng lahat, sa gitna ng palakpakan para sa promosyon ko, malamig na posas ang sumalubong sa mga kamay ko. At ang lalaking nangako sa akin ng langit 7 taon na ang nakakaraan, siya mismo ang nagturo sa mga pulis para dalhin ako sa impyerno. Nakatayo ako sa gitna ng engrandeng ballroom ng Isla Verde Resort. Ang suot kong abito ay simple lang pero maayos, sumasalamin sa 7 taon kong pagtitiyaga bilang isang hamak na receptionist. Rinig na rinig ko ang pintig ng puso ko kasing lakas ng hiyawan ng mga katrabaho ko nang tawagin ang pangalan ko. And now for our new operations manager, none other than Miss Danica Flores. Naglakad ako paakyat sa entablado. Sa sulok ng aking mga mata, nakita ko ang aking ama, si Tatay Carding. Nakaupo siya sa kanyang luma at kakarag-karag na wheelchair sa gilid ng buffet table. Kahit malayo, kitang-kita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay habang pilit na pumapalakpak. Ang kanyang mga mata na malabo na dahil sa katarata ay tila kumikinang sa pride. Para sa kanya, ang tagumpay na ito. Para sa bawat butil ng pawis ko sa ilalim ng init ng araw sa Palawan, para sa bawat gabing, hindi ako natutulog. Para lang pagsilbihan ng mga turista habang tinitiis ang pagod. Para lang may pambili ng kanyang mga gamot. Ngunit ang lahat ng iyon ay naglaho sa isang iglap nang humakbang pasulong ang bagong may-ari ng resort, si Enzo Alcaraz. 7 taon na ang nakalipas nang iwan niya ako sa benpa ng Palawan nang walang paliwanag. Ngayon nakatayo siya sa harap ko, matikas sa kanyang itim na taksido, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Walang bakas ng pagmamahal na dati niyang ipinaparamdam sa akin noon mga bata pa kami. "Congratulations, Danica!" Malamig niyang sabi. Ngunit bago ko pa mahawakan ang plate ng parangal, biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. 4 na unipormadong pulis ang mabilis na naglakad patungo sa entablado. Tumigil ang musika. Ang tawanan ay napalitan ng nakakangilong katahimikan. Miss Danica Flores, inaasunto ka namin ng qualified theft at estafa sa ilalim ng reklamo ng Isla Verde Resort, sabi ng isang opisyal. Nanlamig ang buong katawan ko. Tumingin ako kay Enzo, umaasang sasabihin niyang nagkakamali sila na isa lamang itong masamang biro. Pero ang tanging nakita ko sa kanyang mga mata ay ang pandidiri. "Enzo, anong ibig sabihin nito?" Nanginginig ang boses ko. "Huwag mo akong tawagin sa pangalan ko, Miss Flores." Putol niya sa akin. "Ang auditor namin ay nakatuklas ng mahigit 5 milyong piso na nawawala sa pondo para sa pagsasaayos ng resort matapos ang bagyong Odette. At ang lahat ng digital signatures na ginamit sa mga peking vouchers ay sayo." "Hindi totoo yan. Hindi ko magagawa yon." Sigaw ko habang nararamdaman ang marahas na pagkapit ng pulis sa aking mga braso. Ang posas ay malamig at masakit sa aking balat. Isang sampal sa aking danggal na 7 taon kong iningatan. "Ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling," dugtong ni Enzo. Tumingin siya sa mga tao sa mga dati kong katrabaho na ngayon ay nagsisimulang magbulungan. Ang mga tingin na puno ng paghanga kanina ay napalitan ng panghuhusga. I trusted her. I wanted to give her a chance to lead, but it seems some people are just born to be criminals. Sa sandaling yon, parang gumuho ang mundo ko. Pero ang pinakamasakit ay nang marinig ko ang kalabog mula sa gilid. Lumingon ako at nakita ko si Tatay Carding. Sinusubukan niyang tumayo mula sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pagkalito at sakit. "Danica, ang anak ko. Hindi magnanakaw ang anak ko." Sigaw ng matanda hanggang sa mawalan siya ng balanse at bumagsak sa sahig. Tay. Nagpumiglas ako pero mas hinigpitan ng mga pulis ang pagkakahawak sa akin. "Enzo, parang awa mo na. Hayaan mo akong lapitan ng tatay ko." "Wala akong kinalaman sa perang sinasabi mo."
Hindi man lang kumurap si Enzo. Tinalikuran niya ako habang hinihila ako ng mga pulis palabas ng ballroom. Ang bawat hakbang ko palayo ay tila pagbaba sa hukay ng kahihiyan. Ang hiya na naramdaman ko sa harap ng buong bayan ng Coron ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit. Habang isinasakay ako sa loob ng mobile ng pulis, nahuli ng paningin ko ang aking pinsan na si Elena. Nakatayo siya sa isang madilim na sulok sa labas ng resort. Hindi siya lumapit para tulungan ako. Hindi rin siya sumigaw para ipagtanggol ako. Sa halip nakayuko siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang kanyang cellphone. Nang umandar ang sasakyan, tumunog ang cellphone ni Elena sa loob ng kanyang bulsa. Mabilis niyang kinuha ito at binasa ang isang mensahe. Ang kanyang muka ay namumutla puno ng takot pero may kasamang pananabik. Sa screen ng kanyang telpo, no isang notification mula sa kanyang bank account ang lumitaw. You have received 500,000 pesos via bank transfer. Kasunod nito ay isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Nakaalis na ang pinsan mo. Tapos na ang trabaho mo. Siguraduhin mong hindi mahahanap ang mga orihinal na dokumento sa bahay nyo. Napatingin si Elena sa papalayong sasakyan ng pulis. Pagkatapos ay mabilis na naglakad patungo sa kalsada, iniiwan ang resort at ang pinsang itinuring niyang kapatid habang ako ay nakakulong sa likod ng rehas ng sasakyan. Hindi alam kung paano ko mapapatunayan ang aking malinis na pangalan. Bakit ako trinaydor ni Enzo? At anong kinalaman ng sarili kong dugo sa pagkawasak ng aking buhay? Ang silid na pinagkulungan sa akin ay amoy, lumang semento at kalawang. Nakaupo ako sa isang malamig na bangkong gawa sa bakal. Suot pa rin ang aking abeto para sa promosyon, na ngayon ay gusot-gusot na at tila naging simbolo ng aking mabilis na pagbagsak. Ang bawat minutong lumilipas ay parang isang kutsilyong humahati sa aking dibdib. Ang tanging naririnig ko lang ay ang tunog ng bentil, ador sa kisame, at ang yabag ng mga pulis sa labas. Miss Flores, pirmahan mo na ito. Mas mapapabilis ang proses o kung makikipagtulungan ka. Sabi ng investigador habang inilalapag ang isang tumpok ng dokumento sa harap ko. Tiningnan ko ang mga papel. Doon sa bawat voucher at requisition form ay nakatatak ang aking digital signature. Ang petsa ng mga transaksyon, halos lahat ay naganap noong nakaraang buwan. Nung mga araw na halos hindi ako makapasok dahil kailangan kong bantayan si tatay sa ospital. Hindi ko pirma ito. May gumamit ng account ko, mahina pero madiin kong sagot. Noong mga panahong yan, nasa ospital ako. Ang laptop ko ay naiwan sa bahay. Pero ang account mo ay protektado ng password, hindi ba sino ang may alam nito? Tanong ng pulis. Napatigil ako. Si Elena. Siya lang ang tanging tao na pinagkakatiwalaan ko sa loob ng bahay. Siya ang gumagamit ng laptop ko para mag-aral o maghanap ng trabaho. Pero imposible. Si Elena ay parang kapatid ko na. Sabay kaming lumaki, sabay kaming nang-arap. Bago ko pa masagot ang pulis, bumukas ang pinto at pumasok si Enzo. Wala na siyang suot na tuxedo, nakasuot na siya ng puting polo shirt na nakatupi ang manggas, ngunit ang kanyang mukha ay kasing lamig pa rin ng kanina. Iwan niyo muna kami, utos ni Enzo sa pulis. Nang kaming dalawa na lang ang natira, lumapit siya sa akin. Ang bango ng kanyang pabango ay humalo sa amoy ng selda, isang amoy na nagpaalala sa akin ng mga hapon sa dalampasigan 7 taon na ang nakakaraan. Danica, look at me, sabi niya. Iniangat ko ang aking ulo. Bakit, Enzo? Bakit mo ito ginagawa? Pagkatapos ng 7 taon, babalik ka lang ba para sirain ang buhay ko? Sinisira ang buhay mo. Ikaw ang sumisira sa sarili mo. Sagot niya, ang kanyang boses ay puno ng pait. Inalok kita ng pagkakataon. Ginawa kitang operations manager dahil akala ko ay nagbago ka na. Pero ang perang ninakaw mo,
Pondo yon para sa mga taong nawalan ng bahay dahil sa bagyo? Do you have any idea how many families could have been helped by that 5 million pesos? Wala akong kinuha kahit isang sentimo. Bakit hindi mo ako paniwalaan? Ang boses ko ay nagsisimulang manginig sa galit at sakit. Inilapag ni Enzo ang isang ballpen sa ibabaw ng mesa. Pirmahan mo ang confession na ito. Aminin mo na nagkamali ka dahil sa pangangailangan ng tatay mo. I will talk to the board. Hindi ka na namin idedemanda, ibabalik mo lang ang pera at aalis ka na ng Palawan. Yun lang ang tanging paraan para hindi ka mabulok sa kulungan. Natawa ako ng mapait. Isang tawa na puno ng luha. Gusto mo lang pala akong palayasin. Gusto mo lang burahin ang presensya ko dito dahil baka maalala mo kung gaano kakaduwag nung iniwan mo ako sa Benpa? Nagsalubong ang mga kilay ni Enzo, may kumislap na galit o marahil ay guilt sa kanyang mga mata. Pero mabilis itong nawala. This is not about the past, Danica. This is about justice. Pirmahan mo na ito. Hindi ko pipirmahan ng isang kasinungalingan. Sabi ko habang tinititigan siya ng diretso sa mata. Kung gusto mo ako mabulok sa kulungan, gawin mo. Pero hindi ko ibibigay sa iyo ang kasiyahang makita akong sumuko sa isang krimeng hindi ko ginawa. Tumayo si Enzo at mabilis na lumabas ng silid nang hindi man lang lumingon. Ilang sandali pa pinayagan akong makita ang aking unang bisita. Pumasok si Elena, ang kanyang mga mata ay mamasa-masa at namumula. Agad siyang lumapit at hinawakan ng aking mga kamay sa kabila ng rehas. Danica, Diyos ko, anong nangyayari kanina? Paiyak ng iyak si Tatay Carding sa bahay. Ayaw niyang kumain, hinahanap ka niya. Hagulhol ni Elena. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan nang marinig ko ang tungkol kay tatay. Elena, pakinggan mo ako. Kailangan mong alagaan si tatay. Sabihin mo sa kanya magiging maayos din ang lahat. Hindi ako magnanakaw, alam mo yan? Alam ko, pinsan, alam ko, sabi ni Elena habang nagpupunas ng luha. Pero ang ebidensya raw, sabi ng mga tao sa resort, ikaw daw talaga ang gumawa. Paano kung hindi ka makalabas? Paano na si tatay? Habang nagsasalita si Elena, napansin ko ang isang bagay. Isang bagay na hindi dapat nandoon. Sa ilalim ng kanyang buhok, may kumikinang sa kanyang tenga. Isang pares ng huwatay na gawa sa diamante. Masyadong matingkad, masyadong mahal para sa isang babaeng gaya niya na laging humihingi sa akin ng pambili ng load. Elena, saan galing ang suot mong huwatay? Tanong ko, ang aking boses ay naging matalas. Napatigil si Elena. Bigla niyang hinawakan ang kanyang tenga at mabilis na tinakpan ito ng kanyang buhok. Namutla ang kanyang muka at umiwas siya ng tingin. Ito, fake lang ito, Danica. Nabili ko lang sa palengke noong isang araw. Good vibes lang. Mabilis niyang sagot, pero ang kanyang panginginig ay hindi nakaligtas sa akin. Sa palengke, Elena, 7 taon akong nagtrabaho sa resort. Alam ko ang hitsura ng tunay na diamante. Sabi ko, ang aking puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis sa takot at hinala. Sino ang nagbigay niyan sa'yo at bakit ka nanginginig? Wala, masyado ka lang sigurong stressed, kaya kung ano-ano ang iniisip mo. Bulyaw niya, isang reaksyon na hindi ko inaasahan mula sa mahinin kong pinsan. Aalis na ako. Kailangan ko pang asikasuhin ang gamot ni tatay. Mabilis siyang tumayo at lumabas, halos tumatakbo palayo sa selda. Naiwan akong tulala. Ang mga diamante na yon, ang 500,000 pesos na pumasok sa account niya kanina, unti-unting nabubuo ang isang madilim na katotohanan sa isip ko. Ang sarili kong dugo, ang pinsang tinuring kong kapatid ang nagbenta sa akin para sa isang pares ng huwatay. Gabi na at nawawala na ako ng pag-asa nang biglang dumating ang jail warden. Miss Flores, maaari ka nang lumabas, sabi niya habang binubuksan ang rehas.
Ano? Paano? Wala pa akong pambayad ng piyansa. Gulat kong tanong. May nagbayad na para sa'yo. 500,000 piso na cash. Sagot ng warden. Sino? Si Enzo ba? Tanong ko umaasang baka lumambot ang puso niya. Hindi. Isang abogado ang dumating kanina. Ati Santos daw ang pangalan. Ayaw niyang sabihin kung sino ang kliyente niya. Paliwanag ng warden. Pero may iniwan siyang mensahe para sa'yo. Inabot niya sa akin ang isang maliit na piraso ng papel. Nakasulat doon ang ilang salita sa Tagalog na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Huwag kang uuwi sa bahay niyo ngayong gabi. Pumunta ka sa lumang dampa sa dulo ng Pampang. Doon mo malalaman ang totoong dahilan kung bakit nawala ang lalaking minahal mo 7 taon na ang nakakalipas. Sino ang taong ito? At bakit niya ako tinutulungan? Habang naglalakad ako, palabas ng presinto ang sariwang hangin ng gabi sa koron ay humalik sa aking muka. Malaya na ako sa rehas, pero alam kong mas malaking panganib ang naghihintay sa akin sa dilim. Ang dilim ng gabi sa dalampasigan ng koron ay tila isang dambuhalang kumot na bumabalot sa aking takot. Sinundan ko ang direksyong nakasulat sa papel. Ang bawat kaluskos ng mga dahon ng niyog at ang hampas ng alon sa Pampang ay nagpapakaba sa akin. Huminto ako sa tapat ng isang lumang dampa, isang kubong gawa sa kawayan. At ni pa na tila anumang oras ay guguho na. Ito ang dampa kung saan kami madalas maglaro ni Enzo noon mga bata pa kami bago pa naging marangyang resort ang lupain sa paligid nito. May tao ba rito? Mahina kong tawag. Imbes na sagot ang bumungad sa akin ay ang pagbukas ng pinto. Isang lalaking nakasuot ng barong at salamin ang lumabas. Hindi siya si Enzo. Siya ang abogado na binanggit ng warden kanina. Miss Flores, maupo ka, sabi ni Ati Santos. Inilabas niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag. Alam kong marami kang katanungan, pero hindi ako narito para sagutin ang lahat ng yon. Narito ako para ibigay sa'yo ang katotohanang matagal mo nang hindi nakikita. Sino ang nag-utos sa'yo na ilabas ako? Sino ang kliyente mo? Direkta kong tanong. Ang kliyente ko ay isang taong gustong itama ang mga mali ng nakaraan. Iwas niyang sagot. Inabot niya sa akin ang folder. Buksan mo yan. Yan ang dahilan kung bakit buhay pa ang tatay mo hanggang ngayon. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ang folder. Sa loob ay mga orihinal na resibo mula sa ospital sa Maynila at sa pinakamalaking klinika rito sa Palawan. Mula noong taong 2017 ang taon kung kailan iniwan ako ni Enzo hanggang sa kasalukuyan. Ang bawat resibo para sa chemotherapy, para sa mga gamot sa puso at para sa operasyon sa balakang ni tatay ay may pulang tatak na paid. Sa bawat dokumento ang nakasulat na nagbayad ay anonymous donor. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ko habang unti-unting nanlalabo ang aking paningin dahil sa luha. 7 taon na akong nagkukumahog sa trabaho. Tinitipid ang bawat sentimo para pambili ng gamot ni tatay. Akala ko ay sapat na ang kinikita ko. Miss Flores, ang kinikita mo sa resort ay halos hindi sapat para sa pagkain ninyong tatlo ni na Elena at ng tatay mo. Malumanay na sabi ng abogado. Ang bawat malaking bayarin sa ospital, ang bawat emergency, may isang taong laging nauuna sa iyo sa cashier para bayaran ang lahat. Hindi mo ba napansin na kahit kailan ay hindi kayo hinabol ng billing department ng ospital? Napaupo ako sa buhanginan. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang lahat ng paghihirap ko, ang lahat ng pagpupuyat ko, akala ko ay ako ang nagsalba kay tatay. Pero may isang taong lihim na nagmamasid sa amin mula sa dilim. Isang taong hindi humihingi ng pasasalamat. Siya ba?
Bulong ko. Si Enzo ba ang gumagawa nito? Hindi ko maaaring kumpirmahin ang pangalan ng aking kliyente, Miss Flores. Pero isa lang ang masasabi ko, ang taong liyon ay hindi ang kalaban mo. Sabi ni Ate Santos bago siya tumalikod at sumakay sa isang naghihintay na bangka. Umuwi ka na sa inyo, pero mag-ingat ka. Hindi lahat ng nakangiti sa'yo ay kapamilya. Naglakad ako pauwi sa aming maliit na bahay sa dulo ng barangay. Ang aming bahay ay isang hamak na kubo malayo sa karangyaan ng Isla Verde Resort. Pagdating ko, nakita ko si Tatay Carding sa bintana. Ang kanyang hitsura ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng isang araw. Nakatulala siya sa dagat. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang lumang rosaryo. Nang makita niya ako, biglang nagliwanag ang kanyang mukha, pero agad din itong napalitan ng pait. Danica? Anak? Gumaralgal ang kanyang boses. Patawarin mo ako! Patawarin mo ang tatay na naging pabigat sa'yo! Tay, huwag niyo pong sabihin yan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Wala kayong kasalanan. Wala akong ginawang masama. Lilipas din ang bagyong ito. Hindi, anak. Hindi mo naiintindihan. Umiiyak na sabi ni tatay. Ang perang yon, ang perang sinasabi nilang ninakaw mo, baka dahil sa akin kaya nila yon ginagawa sa'yo. Dahil sa lupang ito. Anong lupa, tay? Bago pa makasagot si tatay, pumasok si Elena mula sa kusina. Bitbit niya ang isang tray ng pagkain, pero nang makita niya ako, muntik na niyang maibagsak ang tray. Danica, paano ka nakalabas? Gulat na gulat niyang tanong. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumingin sa labas, tila may kinatatakutan. May nagpiyansa sa akin, Elena. Sabi ko habang tinititigan siya ng malalim. At may nalaman ako, tungkol sa mga gamot ni tatay, tungkol sa kung sino ang tunay na nagbabayad ng mga bills natin sa loob ng 7 taon. Nakita ko ang paglunok ni Elena. Ang kanyang kamay ay mabilis na humawak muli sa kanyang tenga. Tila tinitiyak kung nandoon pa ang kanyang mga hoatay na diamante. Mabuti naman kung ganoon, pilit niyang ngiti. Kailangan niyo nang kumain. Tay, kain na po kayo. Lunggabing yon, hindi ako makatulog. Habang natutulog sina tatay at Elena, hinalughog ko ang lumang baul ng aking ina na nakatago sa ilalim ng higaan ni tatay. Ang baul na ito ay matagal nang hindi binubuksan dahil sa sakit na dulot ng pag-alala sa kanya. Doon sa ilalim ng mga lumang damit at banig, may nahanap akong isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Sa loob nito ay isang lumang notebook ang talaarawan ng aking ina. Pero hindi lang yon ang nandoon. May isang nakatuping dokumento na may selyo ng gobyerno. Pinuksan ko ito at binasa ang bawat salita. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ito ay isang titulo ng lupa. Ang lupang kinatatayuan ng Isla Verde Resort. Ayon sa dokumento, ang kalahati ng lupain ay orihinal na nakapangalan sa lolo ko si Donato Flores. Pero sa ibaba nito, may isang kasunduan na nagsasabing ibinebenta ang lupa sa halagang barya-barya lamang sa tatay ni Enzo, si Don Ricardo Alcaraz. Ang pedsa ng pagbebenta ay noong taong ipinanganak ako. Ngunit ang pinaka-nakapagtataka ay ang pirma sa ibaba. Ang pirma ng tatay ko ay tila pilit at nanginginig habang ang pangalan ni Don Miguel, ang kasalukuyang board member ng resort, ang nakasulat bilang saksi. Bigla kong naalala ang sinabi ni tatay kanina. Ang perang yon, baka dahil sa akin kaya nila yon ginagawa sa'yo. Naramdaman ko ang isang malamig na hangin sa aking likuran. Lumingon ako at nakita ko si Elena na nakatayo sa may pinto ng silid, pinapanood ako sa dilim. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal doon. Anong binabasa mo, Danica?
Tanong niya, ang kanyang boses ay wala ng emosyon. Elena, bakit hindi mo sinabi sa akin na ang pamilya natin ang tunay na may-ari ng lupang kinatatayuan ng resort? Tanong ko. Hindi sumagot si Elena. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang cellphone. Isang tawag ang kasalukuyang nagaganap. Nahanap na niya ang dokumento, sabi ni Elena sa taong nasa kabilang linya. Ano ang gagawin ko? Mula sa speaker ng phone, isang boses ng lalaki ang sumagot. Isang boses na kabisadong-kabisado ko. Isang boses na narinig ko sa ballroom kanina bago ako pusasan. Dalhin mo siya sa lumang bodega sa pier. Ngayon din. Kung hindi alam mo kung anong mangyayari sa anak mo sa Maynila, nabitawan ko ang titulo ng lupa. Hindi si Enzo ang boses na yon. Yon ay ang boses ni Don Miguel. Nakatitig ako kay Elena. Ang pinsang itinuring kong kapatid ang kasama ko sa bawat hirap at ginhawa, ay katatayo sa harap ko na parang isang estrangero. Ang liwanag mula sa munting lampara sa aming sala ay nagbibigay ng mahahabang anino sa kanyang muka, na tila nagpapakita ng dalawang pagkatao. Ang pinsang nag-aalaga sa tatay ko at ang babaeng nagbenta sa akin sa mga alcaraz. Elena, bakit? Ang tanging salitang lumabas sa aking bibig. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang ibinababa ang kanyang cellphone. Humagulgol siya at napaluhod sa sahig. Patawarin mo ako, Danica. Wala akong choice. Kinuha nila si Joy, ang anak ko. Nasa Maynila siya. Akala ko nag-aaral siya ng mabuti. Pero kinuha siya ng mga tao ni Don Miguel dahil sa utang niya sa sugal. Sabi nila, kung hindi ako susunod, hindi ko na makikitang buhay ang anak ko. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang mga diamante sa kanyang tenga, ang perang pumasok sa account niya, hindi yon para sa luho. Yon ay pambayad sa buhay ng kanyang anak. Isang laro ng kapangyarihan na gumagamit ng pamilya bilang pain. Ibig sabihin, alam mo, turo ko sa titulo ng lupa na nasa sahig. Alam mo na sa atin ang lupang kinatatay, ang ng resort. Tumango si Elena habang umiiyak. Nalaman ko noong nakaraang buwan nang mahanap ko ang sulat ni Tia Rosa sa baul. Tunangka kong kausapin si Don Miguel para humingi ng tulong para kay Joy, pero imbes na tulong, tinakot niya ako. Sabi niya, papatay niya kaming lahat kung lalabas ang katotohanan ito. Mabilis kong kinuha ang notebook ng aking ina at ang titulo. Hindi ako pwedeng pumunta sa bodega sa pier nang wala akong bala. Elena, tumayo ka riyan. Hindi tayo pupunta sa bodega. Kailangan nating malaman ang buong katotohanan bago nila tayo tuluyang maubos. Dinala ko ang mga dokumento sa ilalim ng munting stone ninyo sa aming altar. Doon sa harap ng nag-iisang kandila, binasa ko ang talaarawan ng aking ina, si Tia Rosa. Hunyo 15, 1998. Carding, patawarin mo ako kung hindi ko ito masabi sa'yo. Nakita ko ang ginawa ni na Don Ricardo at Miguel sa dokumento ng ating lupain. Pinapirma ka nila habang lasing ka sa lungkot dahil sa nasunog nating bangka. Ang bangkang yon, hindi yon aksidente. May nakakita sa mga tao ni Don Ricardo na nagbuhos ng gaas bago ang sunog. Ninakaw nila ang ating kabuhayan para makuha ang ating lupa. Pinagbantaan nila ako. Sabi ni Miguel, kung magsasalita ako, hindi sisikatan ng araw ang ating anak na si Danica. Naramdaman ko ang pagtulo ng aking luha sa lumang papel. Ang bawat salita ay parang isang hapdi sa aking puso. Ang aking ina ay namuhay sa takot hanggang sa kanyang huling hininga para lang protektahan ako. Ang Isla Verde Resort ay itinayo sa ibabaw ng abo ng aming kabuhayan at sa luha ng aking ina. Pero may isang bahagi sa notebook na nakasulat sa madiin na tinta, tila isang huling paalala. Ang orihinal na kasunduan, ang totoong titulo na hindi napalitan, ay hindi nila nakuha.
Itinago ito ni Carding sa lugar kung saan ang dagat at ang lupa ay nagtatagpo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hanapin mo ang bangka ni Danica. Bangka ni Danica? Bulong ko. Elena, nasaan ang lumang bangka na ginawa ni tatay para sa akin nun bata pa ako? Nasa lumang bodega sa ilalim ng bahay ni tatay sa Pampang. Pero Danica, delikado, papunta na rito ang mga tao ni Don Miguel. Babala ni Elena. Biglang narinig namin ang tunog ng sasakyan na huminto sa harap ng aming kubo. Ang liwanag ng headlights ay tumagos sa mga siwang ng aming dingding na kawayan. Danica Flores, lumabas ka riyan? Isang baritono at pamilyar na boses ang sumigaw. Hindi yon si Don Miguel. Yon ay si Enzo. Mabilis kong itinago ang notebook sa loob ng aking damit at ibinigay kay Elena ang teking titulo na nahanap ko kanina. Elena, kung gusto mong iligtas ang anak mo, gawin mo ang sasabihin ko. Ibigay mo sa kanila ang papel na ito. Sabihin mo na hanap ko na ang hinahanap nila. Pero paano ka? Tatakas ako sa likod. Pupunta ako sa bangka ni Danica. Bumukas ang pinto ng marahas. Pumasok si Enzo kasunod ang dalawang lalaking nakauniporme ng security ng resort. Ang kanyang muka ay puno ng galit pero may kakaibang kislap sa kanyang mga mata nang makita niya ako hawak ang notebook. Danica, ibigay mo sa akin ang mga dokumentong yan? Utos ni Enzo. Lumapit siya, ang kanyang boses ay tila nagbabala. Huwag mong palalain ang sitwasyon. Bakit, Enzo, para? Matapos na ang misyon ng tatay mo, para. Tuluyan niyo nang makuha ang lahat sa amin. Sigaw ko. Alam ko na ang lahat. Alam ko na kung paano niyo niloko ang tatay ko. Wala kang alam, bulyaw ni Enzo. Ibigay mo sa akin yan bago pa dumating si Don Miguel. Hindi mo siya kilala, Danica. Papatayin ka niya. Sa sandaling yon, isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa labas. Nabagsak ang isa sa mga security guard ni Enzo. Lat ka na, Enzo! Isang malamig na boses ang narinig mula sa pintuan. Si Don Miguel, hawak ang isang baril na may silencer, ay nakatayo doon habang nakangiti ng mapait. Salamat sa paghahanap sa kanya para sa akin. Nayon, akin na ang notebook na yan. Nagtago ako sa likod ni Enzo. Sa kabila ng lahat ng galit ko sa kanya, sa sandaling ito siya lang ang nakatayo sa pagitan ko at ng kamatayan. Miguel, ibaba mo ang baril, sabi ni Enzo habang dahan-dahang kinakapa ang isang bagay sa kanyang likuran. Tapos na ang laro niyo ni Papa. Alam ko na ang ginawa niyo 7 taon na ang nakakalipas. Ang alam mo lang ay ang itinuro ko sa'yo, bata, tawa ni Miguel. Ibigay niyo ang notebook o papatayin ko ang matandang nasa loob ng kwartong yon. Tumingin si Enzo sa akin. Sa isang iglap, naramdaman ko ang kanyang kamay na humawak sa akin. Tumakbo ka na, Danica. Sa dulo ng Pampang, huwag kang lilingon. Bago pa makaputok si Miguel, itinulak ako ni Enzo palabas ng bintana at hinarap ang matanda. Narinig ko ang kaguluhan sa loob ng bahay habang tumatalon ako sa madilim na buhanginan. Tumakbo ako ng walang tsinel as tinitiis ang hapti ng mga tuyong dahon at bato. Ang tanging nasa isip ko ay ang bangka ni Danica. Kung nandoon ang ebidensya, yun lang ang tanging paraan para mabuhay kami at makuha ang katarungan. Ngunit habang narating ko ang dalampasigan, nakita ko ang isang bagay na nagpatigil sa akin. Ang lumang bodega sa Pampang ay nasusunog. Ang apoy ay kasing taas ng mga puno ng niyog at sa gitna ng naglalagablab na liwanag, nakita ko si Elena na nakatali sa isang post habang ang lumang bangka ko ay untunting nilalamon ng apoy. Hindi, bulong ko. Ang ebidensya. Ang init ng apoy ay dumadarang sa aking balat habang ang usok ay pumapasok sa aking bag, anatila gustong sakalin ang bawat hininga ko.
Sa harap ko ang lumang bodega ay unt-unting nagiging abo at kasama nito ang bangkang itinuring kong huling pag-asa. Elena! Sigaw ko. Nakita ko si Elena na pilit na kumakawala sa mga lubid na nakatali sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng itim na uling at luha. Hindi ako nag-atubili. Kumuha ako ng isang piraso ng basang kahoy sa gilid ng dalampasigan at pilit na hinampas ang poste kung saan siya nakatali. Danica, tumakbo ka na patibong ito? Sigaw ni Elena, ang boses ay paos na dahil sa usok. Bago ko pa man siya matulungan, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa likuran. Isang anino ang mabilis na lumapit at hinila ako palayo sa nagniningas na bodega bago pa bumagsak ang bubong nito. Bitawan mo ako! Pilit ako nagpumiglas. Iniisip na isa ito sa mga tao ni Don Miguel. Manahimik ka, Danica. Ako ito, si Enzo. Ang kanyang mukha ay may bahid ng dugo mula sa sugat sa kanyang noo, at ang kanyang tuksido ay punit-punit na. Hindi niya ako binitawan hanggang sa makalayo kami sa init ng apoy at makarating sa malalim na bahagi ng mga puno ng niyog. Bakit mo ako laging pinipigilan? Sigaw ko sa kanya. Ang galit ko ay mas mainit pa sa apoy sa likuran namin. Hayaan mo akong iligtas si Elena. Hayaan mo akong makuha ang ebidensya na sinira ng pamilya mo. Wala nang ebidensya sa bangka na yan, Danica. Matagal na nilang kinuha yon. Bulyaw ni Enzo, ang kanyang mga mata ay nagnaningas sa emosyon. 7 taon silang nagbabantay. Akala mo ba ay hahayaan nilang mabulok lang ang katotohanan sa isang lumang bodega? Napatigil ako. Napapu ako sa buhanginan. Ang aking mga balikat ay bumagsak sa bigat ng pagkatalo. Kung ganon, wala na. Wala na kaming laban. Nakuha na nila ang lahat. Ang lupa ang danggal ko. Pati ang buhay ni tatay. Huminto ang paghinga ni Enzo ng mabilis. Dahan-dahan siyang lumapit at lumuhod sa harap ko. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at ng namamatay na apoy, hinubad niya ang kanyang kaliwang manggas. Doon sa kanyang braso hanggang sa palad ay isang mahaba at pangit na pilat. Hindi ito pilat mula sa operasyon o aksidente. Mukha itong marka ng isang malalim na paso na hindi kailanman naghilom ng maayos. Anong nangyari sa kamay mo? Mahina akong tanong pansamantalang nakalimutan ng galit. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako nakabalik sa Benpa 7 taon na ang nakakalipas. Simula niya ang boses ay puno ng pait. Noong gabi bago ang pag-alis natin, nalaman ni Papa ang plano nating pagtakas. Nalaman niya na kinuha ko ang mga dokumento mula sa vault niya, ang mga dokumentong magpapatunay na ninakaw niya ang lupa niyo. Hinawakan ni Enzo ang kanyang tila nararamdaman pa rin ang sakit. Hindi niya ako kinulong, Danica. Pinahirapan niya ako. Sabi niya kung itutuloy ko ang pag-alis, hindi lang ako ang masasaktan. Papatayin niya ang pamilya mo. Susunugin niya ang bahay niyo habang natutulog kayo. Para seryosohin ko siya, idinarang niya ang kamay ko sa baga ng uling hanggang sa mawalan ako ng malay. Napatakip ako ng bibig. Ang lalaking inisip kong naging duwag at nang iwan sa akin ay dumanas ng impyern no para lang manatili kaming buhay. Ipinadala niya ako sa Amerika para magpagaling at para malayo sa'yo. 7 taon akong naging preso ng sarili kong ama. Patuloy ni Enzo, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Pero bawat araw, bawat operasyon sa kamay na ito, ang tanging iniisip ko lang ay kung paano babalik. Paano babawi? Kaya ka ba bumalik? Tanong ko, ang boses ko ay halos pabulong na. Kaya mo ba binili ang resort? Binili ko ang resort hindi para maging mayaman, Danica. Binili ko ito para mabawi ang bawat pulgada ng lupang kinuha nila sa inyo. Pag-amin niya. Lahat ng perang ipinapadala ko para sa gamot ng tatay mo. Lahat ng pagpapanggap ko na galit ako sa iyo sa harap ng board.
Ginagawa ko yon para hindi sila magsuspitsya. Para mapalapit ako kay Don Miguel at mahanap ang orihinal na titulo. Pero bakit kailangang ipakulong mo pa ako? Dahil yun lang ang paraan para milayo kita sa resort. Paliwanag niya. Hinawakan niya ang aking mga kamay. Alam ni Miguel na nahanap mo na ang notebook ng nanay mo? Balak kanyang itumba sa loob mismo ng opisina mo at palabasing aksidente? Mas ligtas ka sa loob ng presyento kaysa sa tabi ko habang nandyan siya. Sa gitna na ng aming pag-uusap, lumabas si Elena mula sa usok ubo ng ubo pero buhay. Lumapit siya sa amin at may iniyabot na isang maliit itim na plastic na bag na nakatali sa kanyang binti. Hindi nila nakuha lahat, Enzo? Paos na sabi ni Elena. Ang bangka? Pain lang yon. Alam ko na susunigin nila ito. Kaya bago pa man dumating ang mga tao ni Miguel kanina, inilipat ko na ang laman ng bangka ni Danica sa ilalim ng mga ugat ng puno ng bakawan. Binuksan ni Enzo ang plastic. Sa loob ay isang lumang kupas na dokumento na may tuyong dugo sa gilid, ang orihinal na titulo na may pirma ni Don Ricardo at ang ebidensya ng pandaraya. Ngunit bago kami makaramdam ng pag-asa, tumunog ang walkie-talkie sa bewang ni Enzo. Sir Enzo, nahanap na namin ang matanda. Boses ng isang hangtauhan ni Miguel ang narinig. Nasa kamay na namin si Carding Flores. Kung gusto nyo pang makita ang huling hininga niya, pumunta kayo sa lumang pier. Na yun din. Nalamig ang dugo ko. Tumingin si Enzo sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Hindi ko nahahayaang may mawala sa iyo, Danica. Sabi niya habang ikinukasa ang kanyang baril. 7 taon akong nawala. Pero ngayon, ako ang magtatapos ng lahat ng ito. Sasama ako, sabi ko, pinunasan ang aking mga luha. Lupa namin ang pinaglalabanan dito. At tatay ko ang nasa panganib. Hindi ako manonood lang sa gilid. Tumingin si Enzo sa aking mga mata, nakita ang apoy ng determinasyon na hindi kayang patayin ng anumang bagyo. Sige, pero tandaan mo, Danica, pagkatapos nito, wala nang utang na loob, wala nang lihim, tayo na lang. Naglakad kami patungo sa pier habang ang langit ay nagsisimulang magdilim at ang hangin ay lumalakas, isang babala na may paparating na mas malaking unos. Sa ilalim ng dumidilim na langit ng Coron, narinig ko ang mahinang ubo ni tatay. Ang tulog na iyon ay mas masakit pa sa hagupit ng hanging, nagbabadya ng bagyo. Narating namin ang lumang pier, isang abandonadong estruktura ng kawayan at kalawang na semento na tila lalamunin na ng dagat. Doon sa dulo ng pier, nakita ko si Tatay Carding. Nakatali siya sa kanyang wheelchair, ang kanyang ulo ay nakayuko at ang kanyang katawan ay nanginginig sa ginaw. Sa likod niya nakatayo si Don Miguel, hawak ang isang baril na nakatutok sa sentido ng aking ama. Ang kanyang mga tauhan, armadong lahat, ay nakapaligid sa kanila. Huwag kayong lalapit, sigaw ni Miguel nang makita kami. Isang hakbang pa, Enzo, at tatapusin ko ang buhay ng matandang ito. Alam mo na, hindi ako nagbibiro. Huminto kami ni Enzo. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay, pero hinawakan ito ni Enzo ng mahigpit. Miguel, bitawan mo siya. Nasa amin na ang hinahanap mo. Ang orihinal na titulo, ang notebook ni Rosa, lahat. Bitawan mo lang ang matanda. Tumawa si Miguel, isang tawang puno ng panunuya na humahalo sa ingay ng alon. Akala mo ba ay lupa lang ang gusto ko, Enzo, ang tatay mo, si Ricardo? Naging aninulang ako ng pamilya nyo sa loob ng 3 dekada? Ako, ang utak ako ang nagpatakbo ng lahat. Pero siya ang nakakuha ng karangalan. Ngayon, pagkatapos niyang mamatay, ikaw naman ang haharang sa akin? Hindi ko hinaharang ang ambisyon mo, Miguel. Itinatama ko lang ang mga ninakaw niyo. Sagot ni Enzo, dahan-dahang inilalabas ang itim na plastic na bag mula sa kanyang bulsa.
Gusto mo ang lupang ito? Sige. Pero sa oras na makuha mo ito, kailangang ligtas na makaalis sina Danica at ang tatay niya. Ibigay mo sa akin ang bag, utos ni Miguel. Danica, wag, bulong ni Elena sa likuran ko. Kapag nakuha niya yan, papatayin niya rin tayo. Wala siyang balak na iwan tayong buhay. Alam ko iyon. Nakita ko sa mga mata ni Miguel ang determinasyon ng isang taong wala ng balak umatras. Para sa kanya kami ay mga saksi na kailangang burahin. Enzo, huwag mong ibigay. Sabi ko, ang aking boses ay matatag sa kabila ng takot. Yan lang ang tanging ebidensya natin. Kapag nawala yan, wala nang katarungan para kay tatay at kay nanay. Danica, ang buhay ng tatay mo ang mahalaga ngayon. Singhal ni Enzo sa akin. Ang lupa ay lupa lang. Mababawi natin ang ari-arian, pero ang buhay, hindi. Humarap si Enzo kay Miguel. Narito ang titulo. Ilapit mo ang wheelchair ni Carding dito sa gitna at ihahagis ko ang bag. Dahan-dahang, itinulak ng isa sa mga tauhan ni Miguel ang wheelchair ni tatay patungo sa gitna ng pier. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila nagpapatagal sa bawat segundo ng aking buhay. Nang nasa gitna na sila, inihagis ni Enzo ang plastic na bag. Mabilis itong sinalo ng tauhan ni Miguel at binuksan. Tumango siya sa kanyang amo. Nandito nga, boss, ang orihinal na titulo. Isang malademonyong ngiti ang sumilay sa mukha ni Miguel. Magaling. Ngayon, tapos na ang usapan. Sa halip na bitawan si tatay, itinulak ng tauhan ni Miguel ang wheelchair patungo sa gilid ng pier sa bahagi kung saan wala ng harang at diretso sa malalim at naggangalit na dagat. Hindi! Sigaw ko. Miguel, sabi mo bibitawan mo siya. Bulyaw ni Enzo habang binubunot ang kanyang baril. Sinunod ko ang usapan, Enzo. Binitawan ko siya. Bahala na ang dagat kung sasagipin siya. Tawa ni Miguel habang mabilis na sumasakay sa isang naghihintay na speedboat. At huwag kayong mag-alala, susunod na kayo sa kanya. Nagpaulan ng bala ang mga tauhan ni Miguel habang paalis sila. Napadapa kami ni Enzo sa likod ng mga lumang sako ng semento. Pero bago pa man ako makakilos, nakita ko si Elena. Hindi siya nagtago. Tumakbo siya patungo sa wheelchair ni tatay na mabilis na gumugulong patungo sa bangin ng pier. Elena, bumalik ka rito, delikado? Sigaw ko. Patawarin mo ako, Danica. Ito na lang ang magagawa ko para sa inyo. Sigaw ni Elena. Sa huling sandali bago mahulog ang wheelchair sa dagat, nagawa ni Elena na mahawakan ang hawakan nito. Pero dahil sa bigat at bilis ng wheelchair, hindi niya ito nahila pabalik. Sa halip, kasama siyang nahulog sa madilim at malamig na tubig ng koron. Tatay, Elena, tumakbo ako sa gilid ng pier, hindi alintana ang mga balang tumatama sa paligid ko. Ang nakita ko lang ay ang puting bula ng dagat kung saan sila lumubog. Wala silang dalawa. Ang wheelchair ang tatay ko at ang pinsan kong nagkanulo pero sumubok. Bumawi, lahat sila ay nilamon ng dagat. Danica, kailangan nating tumalon. Wala tayong oras. Hila sa akin ni Enzo habang ang speedboat ni Miguel ay bumabalik para siguruhin patay na kami. Sa sandaling iyon, ang langit ay tuluyan ng bumagsak. Ang unang bugso ng bagyo ay dumating isang napakalakas na hangin at ulan na tila gustong wasakin ang buong mundo. Tumingin ako sa dagat pagkatapos ay kay Enzo. Wala na ang titulo, wala na ang ebidensya, pero ang galit sa puso ko ay mas malakas pa sa bagyong paparating. Hindi tayo mamamatay rito, Enzo. Sabi ko, ang boses ko ay puno ng puot. Hahanapin ko ang tatay ko. At pagkatapos, sisiguraduhin kong lulubog si Miguel sa sarili niyang dugo. Sabay kaming tumala ni Enzo sa naggangalit na tubig
kasabay ng pagkulog na tila isang hudyat ng simula ng isang madugong paghuhukom. Ang dagat ng Coron ay naging isang madilim na impyerno. Ang bawat hampas ng alon ay parang higanteng kamay na pilit kaming itinulak sa ilalim ng tubig. Ngunit sa gitna ng unos, narinig ko ang isang pamilyar na boses na sumisigaw sa gitna ng hangin. "Danica dito!" Si Enzo. Nakita ko siyang lumalangoy pabalik sa akin habang ang isang kamay niya ay nakakapit sa isang lumulutang na bahagi ng lumang kawayan. Sa ibabaw nito nakahiga ang aking ama, si Tatay Carding. Si Elena ay nakakapit din sa gilid ubo ng ubo at halos mawala na ng malay dahil sa lamig. Sa tulong ng agos na gawa naming, makarating sa isang tago at mababatong bahagi ng pampang malayo sa pier. Hinila namin si Tatay at si Elena patungo sa loob ng isang maliit na kuweba sa paanan nang bangin isang taguan na alam namin ni Enzo nung mga bata pa kami. "Tay, gising!" Yakap ko sa aking ama. Ang kanyang katawan ay nanginginig, pero dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. "Danica, ang papel." Bulong niya, ang boses ay halos hindi marinig dahil sa pang-inginig ng kanyang mga labi. "Huwag niyo na munang isipin yun, Tay. Ang mahalaga, ligtas kayo." Sabi ko habang pilit na pinupunasan ang kanyang muka ng tuyong bahagi ng aking damit. Hinarap ko si Enzo. Nakatayo siya sa bungad ng kuweba, binabantayan ang labas habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Ang galit na itinago ko sa loob ng 2 araw ay biglang sumabog. "Ngayon, Enzo, sabihin mo sa akin ang lahat." Sabi ko, ang boses ko ay kasing talas ng kidlat sa labas. "Sabihin mo sa akin kung bakit kailangang dumanas si Tatay ng ganito. Bakit kailangang mamatay ang dangal ko sa harap ng lahat?" Lumingon si Enzo. Ang kanyang mga mata ay pagod, puno ng sugat at pait. "Iniisip mo ba talaga, Danica, na gusto kong makita kang nakaposas, na gusto kong makita ang tatay mo na muntik ng mamatay? Iyon ang ginawa mo. Ikaw ang nagpatawag sa mga pulis. Ikaw ang nagturo sa akin," sigaw ko. "Dahil iyon lang ang tanging paraan para manatili kang buhay." Bulyaw ni Enzo, pabalik ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba. "Alam ni Miguel na nahanap mo na ang notebook ng nanay mo bago pa man ako makarating sa Palawan. Meron siyang hitman na naghihintay sa labas ng opisina mo nung gabing yon. Kung hindi ka nakuha ng mga pulis sa harap ng maraming saksi, matatagpuan ka na lang na nakalutang sa dagat at sasabihing aksidente." Napatigil ako. Ang posas, ang kahihiyan sa ballroom, ang presinto ang tanging lugar na hindi kanya kayang galawin nang walang gumagawa ng ingay. Patuloy ni Enzo, dahan-dahang lumalapit sa akin. 7 taon, Danica. 7 taon akong naging aso ng tatay ko at ni Miguel. 7 taon akong nagpapadala ng pera sa ospital para lang masiguro na hindi mo mararamdaman ang hirap na naranasan ko sa Amerika. Akala mo ba ay madali para sa akin ang manahimik habang alam kong kinamumuhian mo ako? Ikaw ang anonymous donor. Tanong ko, ang aking boses ay naging paos. Sino pa ba, Danica? Sino pa ba ang magmamalasakit sa isang matandang mangingisda sa dulo ng Coron? Kung hindi ang lalaking nangako sa'yo na babalik siya, sabi ni Enzo. Ipinakita niya muli ang pilat sa kanyang kamay. Binili ko ang resort gamit ang bawat sentimong pinagtrabahuhan ko sa ibang bansa. Hindi para sa akin, kundi para magkaroon ako ng kapangyarihang labanan si Miguel mula sa loob. Pero naging mabilis siya. Ginamit niya si Elena. Tumingin ako kay Elena na nakasandal sa pader ng kuweba. Nakayuko siya, umiiyak ng tahimik. "Patawarin mo ako, Danica," sabi ni Elena. "Tinangka kong bawiin ang titulo kanina bago kami mahulog. Pero nakuha to ng tauhan ni Miguel. Wala na tayong ebidensya." "Meron pa,"
Singit ni Tatay Carding pilit na bumabangon. Ang notebook ni Rosa. Ang titulo na ibinigay nyo. Lahat yon ay kopya lang. Lahat kami ay napatingin kay tatay. Nung gabing, mamatay ang nanay mo, ibinigay niya sa akin ang tunay na titulo. Sabi niya, Carding, kapag dumating ang araw na kinuha nila ang lahat, pumunta ka sa simbahan. Ang orihinal na titulo, ang ebidensya ng pagpatay sa nanay mo at ang tunay na kasunduan ay nakatago sa likod ng altar ng lumang simbahan sa itaas ng burol. Nagkatinginan kami ni Enzo. Isang panibagong pag-asa ang sumilay sa gitna ng dilim. Pero alam namin na hindi lang kami ang nakakaalam nito ngayon. Si Don Miguel ay matalino. Kapag nalaman niyang peke ang nakuha niya ang simbahan, ang susunod niyang pupuntahan. Danica, hawak ni Enzo sa aking mga balikat. Kailangan nating magtiwala sa isa't isa. Wala na tayong ibang kakampi kundi ang bawat isa. Handa ka na bang bawiin ang lahat? Tiningnan ko ang pilat sa kanyang kamay. Ang paghihirap sa mukha ni tatay at ang pagsisisi sa mga mata ni Elena. Ang lahat ng sakit ng nakaraan ay naging isang matinding lakas. Gawin natin, sabi ko habang hinahawakan ang kamay ni Enzo. Hinding-hindi na tayo tatakbo. Binuo namin ang isang lihim na alyansa sa loob ng kuwebang iyon. Si Enzo ang babalik sa resort para magpanggap na nakuha na nila ang gusto nila, habang ako at si Elena ay pupunta sa simbahan sa gitna ng bagyo para makuha ang huling bala laban kay Don Miguel. Ang laban ay nagsisimula pa lang. Hindi madaling bumalik sa lugar kung saan ka huling hinamak. Habang naglalakad ako papasok sa lobby ng Isla Verde Resort, ang bawat hakbang ko ay tila pagtusok ng libu-libong karayom sa aking talampakan. Wala na ang kislap ng mga ilaw mula sa gabi ng parangal. Ang tanging sumalubong sa akin ay ang malalamig na titig at ang mahihina pero matatalim na bulungan ng mga dati kong katrabaho. Tingnan mo, bumalik pa ang makapalang mukha. Narinig kong bulong ng isang receptionist na dati ay madalas humingi ng tulong sa akin. Akala ko ba nakakulong na yan? Baka ginamit ang katawan para makalabas. Dagdag pa ng isa na sinundan ng mahinang tawa. Napahigpit ang hawak ko sa aking bag. Naramdaman ko ang init ng dugo na umakyat sa aking mukha. Ang hiya ay tila isang mabigat na kadena sa aking leeg. Pero bawat salita nila ay ginawa kong gasolina para sa apoy ng aking determinasyon. Hindi ako narito para makipagkaibigan. Narito ako para magsugal. Miss Flores, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Don Miguel ay umalingaw mula sa itaas ng grand staircase. Nakatayo siya doon, may hawak na baso ng alak at ang kanyang mukha ay puno ng mapanuyang ngiti. Nandito ako para magtrabaho, Don Miguel. Sabi ko, pinilit kong gawing mahina at desperada ang aking boses. Kailangan ko ng pera para sa ospital ng tatay ko. Wala na kaming matiraan. Maawa na po kayo. Tumawa si Miguel habang dahan-dahang bumababa ng hagdan. Maawa, pagkatapos mong nakawa ng resort ko, napakalakas din ng loob mo. Gagawin ko ang lahat. Kahit tagalinis ng banyo, kahit tagalaban ng mga basahan, basta hayaan niyo lang akong kumita. Sabi ko, pilit na ibinababa ang aking tingin para hindi niya makita ang put sa aking mga mata. Lumingon si Miguel kay Enzo na nakatayo sa gilid tahimik at matigas ang muka. Ano sa tingin mo, Enzo? Dapat ba nating bigyan ng pagkakataon ang magnanakaw na ito? Tumingin sa akin si Enzo. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, parang isang estranger o walang pakialam. Kung gusto niyang magbayad sa kasalanan niya sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng walang sahod, bakit hindi makakatipid ang resort sa labor costs? Magaling! Tawa ni Miguel. Sige, Danica. Magsimula ka sa laundry room. Labhan mo ang lahat ng kurtina at bedsheets ng resort ng mag-isa. At huwag kang lalabas ng property na ito nang walang permiso ko.
Binabantayan ka namin. Ibinaba ko ang aking dangal sa harap nilang lahat. Nagsimula akong magtrabaho sa laundry room, isang mainit, madilim at maingay na bahagi ng resort na malayo sa mata ng mga turista. Sa loob ng 3 araw, tiniis ko ang pagod, ang pangungutya ng mga supervisor at ang pagmamatyag ng mga security guard ni Miguel. Ngunit sa gabi kapag ang lahat ay tulog, na nagsisimula ang tunay kong trabaho. Sa 3 gabi habang nagpapanggap akong naglilinis ng hallway malapit sa opisina ni Don Miguel, naramdaman ko ang isang kamay na humila sa akin sa isang madilim na sulok. "Danica, ito na," bulong ni Enzo. Mabilis niyang iniyabot sa akin ang isang maliit na USB drive at isang keycard. Naka-off ang security camera sa main office sa loob ng 10 minuto. May mahalagang meeting si Miguel sa bar kasama ang mga foreign investors. "Ito na ang tanging pagkakataon mo." "Salamat, Enzo," sabi ko mahigpit na hinawakan ng USB. "Mag-ingat ka. Kapag nahuli ka niya rito, wala na akong magagawa para iligtas ka." Babala niya bago mabilis na naglakad palayo. Mabilis akong pumasok sa opisina ni Miguel gamit ang keycard. Ang silid ay amoy, mamahaling tabako at leather. Sa gitna ng dilim, tanging ang liwanag mula sa kidlat sa labas ang nagbibigay ng anino sa paligid. Binuksan ko ang kanyang computer. Nanginginig ang aking mga daliri habang hinihintay ang pag-load ng system. Hinanap ko ang folder na may label na Project Odette, ang pondo na ibinintang nilang ninakaw ko. Pagbukas ng file, halos tumigil ang puso ko. Hindi lang 5 milyong piso ang nawawala. Ayon sa mga lihim na ledger ni Miguel, mahigit 50 milyong piso ang inilipat niya sa isang shell company sa Maynila sa loob lamang ng 1 taon. At ang mas matindi, nakita ko ang listahan ng mga opisyal ng barangay at munisipyo na binabayaran niya para manatiling tahimik tungkol sa mga isyu ng lupa sa Coron. Ngunit ang pinaka-nakakalabot na nadiskubre ko ay ang isang scan ng isang lumang dokumento. Ito ay ang ulat ng autopsy ng aking ina mula sa Maynila. Ang nakasulat na sanhi ng pagkamatay sa opisyal na record dito sa Palawan ay atake sa puso. Pero sa dokumentong ito, malinaw na nakasulat asphyxiation, strangulation. Pinatay nila ang nanay ko, hindi siya namatay sa sakit. Pinatahimik siya dahil nalaman niya ang tungkol sa titulo. Biglang bumukas ang lock ng pinto. Mabilis kong hinugot ang USB at nagtago sa ilalim ng malaking mesa ni Miguel. Narinig ko ang yabag ng mabibigat na sapatos at ang amoy ng alak. "Sigurado ka bang walang nakakita sa'yo?" Boses yun ni Don Miguel. "Opo, boss. Nakalak ang lahat. Pero kailangan na nating tapusin ang matanda at ang pinsan niya bukas bago matapos ang bagyo." Sagot ng isa sa kanya mga hitman. "Masyado nang maraming alam si Danica. Baka makahanap siya ng paraan para makipag-usap sa mga investors." "Huwag kang mag-alala. Bukas sa gitna ng selebrasyon ng resort, magkakaroon ng aksidente sa simbahan sa Borol." Malamig na tawa ni Miguel. "Isasama natin sila sa guho ng lumang estruktura dahil sa bao. Walang maghihinala." Narinig ko ang pagbukas ng bote ng alak at ang kanilang pag-uusap tungkol sa plano nilang pagpatay sa aming pamilya bukas. Nakakapit ako sa aking dibdib, pinipigilan ng bawat tunog ng aking paghinga. Ang ebidensya ay nasa kamay ko na, pero ang kamatayan ay nakabuntot na sa amin. Kailangan kong makalabas dito. Kailangan kong makarating sa simbahan bago pa nila kami maunahan. Habang paalis sila, naramdaman ko ang bigat ng USB sa aking palad. Ito ang aming huling baraha. Ang pagsugal ko sa aking danggal ay nagbunga, pero ang tunay na unos ay kasisimula pa lamang. Humahagibis ang hangin sa labas, tila isang gutom na hayop na gustong tibaligin ang bawat pader ng Isla Verde Resort. Pero sa loob ng aking dibdib mas matindi ang bagyong namumuo.
Ang bawat tibok ng puso ko ay may kasamang poot habang hawak ko ang USB drive, ang piraso ng teknolohiya na naglalaman ng katotohanan tungkol sa pagkamatay ng aking ina. Dahan-dahan akong lumabas mula sa ilalim ng mesa ni Don Miguel nang masiguro kong nakaalis na sila. Nang inginig ang aking mga tuhod, hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa galit. Pinatay nila si nanay. Ang akala naming aksidente o sakit ay isang malamig at planadong pagpaslang para lamang sa lupa. Mabilis akong dumaan. Sa fire exit, iniiwasan ang bawat security camera na alam kong binabantayan ng mga tauhan ni Miguel. Pagdating ko sa laundry area, sinalubong ako ni Enzo. Basang-basa siya ng ulan at ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. "Danica, nakuha mo ba?" Tanong niya, ang boses ay lunod sa ingay ng hangin. "Nasa akin na, Enzo." Sabi ko ang boses ko ay nanginginig. Pero mas malala pa sa inaasahan ko ang nahanap ko. Pinatay nila ang nanay ko. Sinakal siya ni Miguel dahil sa titulong ito. Nakita ko ang pagpikit ng mga mata ni Enzo, tila bawat salita ko ay isang sampal sa kanya bilang anak ng taong kasabwat sa krimen. "Patawad, Danica. Patawarin mo ang pamilya ko." "Wala na tayong oras para sa hingi ng tawad." Putol ko sa kanya. Narinig ko sila. Alam nilang pupunta tayo sa simbahan bukas at balak nilang patayin si Tatay at Elena doon. "Kailangan na nating umalis dito ngayon din," sabi ni Enzo habang hinahila ang aking kamay. Dinala ko ang matanda at si Elena sa lihim na kuweba. Pero hindi ako sigurado kung gaano yun katagal magiging ligtas. Ngunit bago kami makahakbang palabas ng gate, biglang bumukas ang lahat ng floodlight sa paligid ng resort. Ang nakakasilaw na puting liwanag ay tumama sa amin. "Saan kayo pupunta?" Ang boses ni Don Miguel ay narinig sa pamamagitan ng mga speaker sa paligid. Lumingon kami at nakita ang isang grupo ng armadong guards na nakapalibot sa amin. Sa gitna nila nakatayo si Miguel, hawak ang isang tablet kung saan makikita ang security log ng kanyang computer. "Akala mo ba ay ganun ako katangad, Danica?" Tawa ni Miguel. "Alam kong pumasok ka sa opisina ko at alam kong nasa iyo ang USB. Ngayon ibigay mo yan sa akin at baka hayaan ko pa kayong mabuhay ng tatay mo ng ilang oras." Hindi ko ibibigay ito." Sigaw ko, itinatago ang USB sa loob ng aking suot na uniforme. Ipakikita ko ito sa lahat, sa mga investors, sa pulis, sa buong mundo. "Pulis, sa tingin mo ba ay may makikinig sa isang magnanakaw na gaya mo?" Pangungutya ni Miguel. "At tungkol naman sa mga investors, bukas sa gitna ng bagyo tanging ang bersyon ko ng katotohanan ang mananatili." Biglang tumunog ang cellphone ni Enzo. Pinilit niyang sagutin ito, kahit na nakatutok ang mga baril sa amin. Ang mukha ni Enzo ay biglang namutla. "Sir Enzo?" Boses iyon ni Elena, punong-puno ng takot. "Nahanap nila kami si Tatay. Kinuha nila si Tatay." Kasunod nito ay isang malakas na tunog ng pagkabasag at pagkatapos ay narinig ko ang boses na dumurog sa aking puso. "Danica, anak," sigaw ni Tatay Carding bago ito napalitan ng tunog ng sampal at ang kanyang ungol ng sakit. Tatay!" Hiyaw ko pilit na lumalapit kay Miguel pero pinigilan ako ng mga guards. "Nasa kamay ko na ang alas, Danica," malamig na sabi ni Miguel habang pinapatay ang tawag. "Dinala ko ang tatay mo sa lumang bodega sa pier. Ang lugar kung saan lahat ng sikreto mo ay matatapos. Kung gusto mo siyang makitang humihinga pa, pumunta ka roon, mag-isa. Iwanan mo ang USB kay Enzo at hayaan mo siyang bantayan ng mga tao ko." "Huwag, Danica, patibong ito," sigaw ni Enzo, pero isang malakas na hampas ng baril sa kanyang tiyan ang nagpatahimik sa kanya. "Enzo," lalapitan ko sana siya, pero tinutukan ako ng baril sa sentido ng isang guard. "May 30 minuto ka, Danica.
sabi ni Miguel habang sumasakay sa kanyang SUV. Ang bodega ay malapit ng abuting ang dagat dahil sa high tide at sa bagyo. Kapag hindi ka dumating sa oras, hahayaan ko ang dagat na tumapos sa trabaho ko para sa tatay mo. Umalis ang sasakyan ni Miguel. Iniiwan kaming basang-basa sa ulan. Tumingin ako kay Enzo na pilit bumabangon mula sa pagkakahiga sa putikan. Ibigay mo sa akin ang USB Danica. Paus na sabi ni Enzo. Punta ka na sa simbahan. Ako ang pupunta sa bodega. Ako ang magliligtas sa tatay mo. Hindi. Sabi ko, ang aking mga luha ay humahalo sa ulan. Alam mo ang kailangan nila. Ako ang kailangan nila. Ikaw ang pumunta sa simbahan. Kunin mo ang orihinal na titulo. Yan ang tanging paraan para mabura ang kapangyarihan ni Miguel. Kapag nakuha mo na yon, dalhin mo ang lahat ng ebidensya sa mga investors na nasa bar ng resort. Ipakita mo sa kanila kung sino talaga ang taong pinagkakatiwalaan nila. Pero ang tatay mo, kaya ko ito, Enzo. Sabi ko habang hinahawakan ng kanyang kamay. Para ito kay nanay, para kay tatay, at para sa atin. Huwag mo akong bibiguin. Tumakbo ako patungo sa pier. Ang bawat hakbang ko ay pakikipaglaban sa malakas na hangin. Ang dagat ay nagniningas sa galit. Ang mga alon ay tumataas na tila mga higante. Sa dulo ng pier, ang lumang bodega ay nanginginig sa bawat hampas ng bagyo. Pagdating ko sa pintuan ng bodega, narinig ko muli ang boses ni tatay mula sa loob, isang mahina at nahihirapang pag-iyak. Anak, wag! Tumakas ka na! Kasabay nito ang isang napakalakas na kulog na tila nagpaguho sa langit at ang boses ni Miguel na tumatawa mula sa dilim. Eksakto sa oras, Danica Flores. Handa ka na bang mamatay kasama ng lahat ng sikreto ng pamilya mo? Ang dagundong ng kulog ay tila hudyat ng kamatayan sa loob ng lumang bodega. Sa bawat hampas ng alon sa ilalim ng mga post ng pier, nararamdaman ko ang panginginig ng buong estruktura. Maingay, madilim, at amoy mabulok na kahoy at alat ng dagat. Tay! Sigaw ko nang makita ko ang aking ama. Nakagapo si Tatay Carding sa isang posteng kahoy sa gitna ng bodega. Ang tubig dagat ay abot na hanggang sa kanyang tuhod dahil sa unti-unting pagpasok ng daluyong. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at ang kanyang hininga ay gumaralgal na. Danica, umalis ka na. Iwan mo na ako. Hikbi ng matanda ang kanyang boses ay lunod sa ingay ng ulan sa bubong nayari sa luma at kalawang na yero. Napakagandang eksena, hindi ba? Isang boses ang narinig ko mula sa itaas ng isang plataporma. Lumabas si Don Miguel mula sa dilim, hawak ang isang flashlight na itinutok sa mukha ko. Sa kabilang kamay niya ay ang baril na pumatay sa aking ina. Ang sakripisyo ng isang anak para sa kanyang ama. Isang klasikong teleserye, pero sa pagkakataong ito walang happy ending. Nandito na ako, Miguel, pakawalan mo si tatay! Sigaw ko habang unti-unti akong lumalapit sa tubig. Ang USB, Danica. Ibigay mo sa akin ang USB at hahayaan ko kayong magkaroon ng huling 5 minuto para magpaalam sa isa't isa bago lamunin ng dagat ang bodegang ito. Tawa niya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko nasasayangin ang bala ko sa inyo. Ang bagyong ito ang gagawa ng trabaho para sa akin. Dahan-dahan kong inilabas ang USB drive mula sa aking bulsa. Ang liwanag ng kidlat ay tumama dito na tila isang munting bituin sa gitna ng kadiliman. Ito ba ang kinatatakutan mo, ang katotohanan na isa kang mamamatay tao at magnanakaw? Ibigay mo yan. Bulyaw ni Miguel, ang kanyang kalmado ay napalitan ng galit. Ibigay mo sa akin o babarilin ko ang tatay mo ngayon din. Sige, barilin mo siya. Ganti kong sigaw, isang sugal na nagpapatigil sa kanya. Pero sa oras na kalabitin mo ang gatil,
ihahagis ko ang USB na ito sa malalim na bahagi ng dagat. Hinding-hindi mo ito mahahanap. Hinding-hindi mo mabubura ang ebidensya ng mga krimen mo. Napatigil si Miguel. Nakita ko ang pagdadalawang isip sa kanyang mga mata. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang isang mahinang kaluskos sa likuran ko. Isang anino ang dahan-dahang lumulutang sa tubig si Elena. Basang-basa siya at halos hindi makita sa dilim, pero may hawak siyang isang matalas na itak. Dahan-dahan siyang gumagapang patungo sa likod ng post kung saan nakatali si tatay. Kailangan ko siyang bigyan ng oras. Alam mo, Miguel, simula ko pilit kong kinukuha ang buong atensyon niya. Nagtataka ako, bakit kailangan patayin mo pa si Nanay Nakuha? Nyo na ang lupa, nakuha nyo na ang kabuhayan namin. Bakit kailangan pati ang buhay niya ay kunin mo? Dahil ang nanay mo ay hindi marunong manahimik. Sigaw ni Miguel habang dahan-dahang bumababa sa plataporma. Nalaman niya ang tungkos sa mga pekeng titulo. Balak niyang pumunta sa Maynila para isumbong kami sa Department of Agrarian Reform. Hindi ko hahayaang masira ang pangarap ko dahil lang sa isang mangingisda. At ang tatay ni Enzo, pinatay mo rin ba siya? Si Ricardo ang duwag na iyon. Nagkaroon siya ng budhi sa huling sandali. Gusto niyang ibalik ang lahat sa inyo bago siya mamatay. Kaya tinulungan ko lang siyang mapabilis ang paglalakbay niya sa kabilang buhay. Malamig na tawa ni Miguel. Hindi niya napansin na malapit na si Elena kay tatay. Sa bawat salitang binibitawan ni Miguel ang pot sa puso ko ay lalong tumitindi. Isinasalaysay niya ang kanyang mga krimen na tila ba ito ay mga parangal. Ngayon, Danica, akin na ang USB. Utos niya habang nakatutok ang baril sa dibdib ko. Sa sandaling iyon, isang napakalakas na alon ang humampas sa bodega. Ang tubig ay biglang tumaas hanggang sa baywang ko. Nawala ng balansa si Miguel at iyon ang naging hudyat. "Nayon, Elena!" sigaw ko. Mabilis na pinutol ni Elena ang mga lubid ni tatay. "Danica, nakuha ko na siya, takbo." Lagpaputok si Miguel. Ang bala ay tumama sa isang kahoy na poste malapit sa ulo ko. Mabilis akong sumisid sa tubig para makaewas sa susunod na bala. Sa ilalim ng madilim na tubig, pilit kong nilangoy ang distansya patungo kay tatay at Elena. "Walang aalis ng buhay dito," sigaw ni Miguel. Pero bago siya makapag-asinta muli, ang buong bodega ay nagsimulang gumuho. Ang daluyong ay tuluyan ng pumasok. Isang higanteng pader ng tubig ang sumira sa mga pinto at bintana. Ang bodega ay naging isang malaking whirlpool ng mga lumulutang na kahoy at yero. Nakita ko si Miguel na tinangay ng agos patungo sa malalim na bahagi ng dagat habang pilit niyang inaabot ang kanyang baril na nahulog sa tubig. Ang kanyang mga sigaw ay lunod na sa ingay ng bagyo. "Tay Elena!" Nagawa kong mahawakan ng wheelchair ni tatay na lumulutang dahil sa mga kawayan na itinali ni Elena rito kanina. Sama-sama kaming tinangay ng agos palabas ng gumuhong bodega. Nakalutang kami sa gitna ng nagangalit na dagat na kakapit sa bawat isa para hindi magkahiwa-hiwalay. Ang ulan ay masakit sa balat at ang lamig ay tila gustong patigilin ang tibok ng puso ko. "Danica, ang USB," paos na sabi ni Elena. Tiningnan ko ang aking kamay. Wala na ito. Nahulog ito sa gitna ng kaguluhan sa loob ng bodega. "Wala na," bulong ko. "Nawala ang ebidensya." Napahagulhol ako sa gitna ng ulan. Akala ko ay tapos na kami. Akala ko ay nanalo na si Miguel kahit na tinangay siya ng agos. Pero sa gitna ng kadiliman, isang maliwanag na searchlight ang tumama sa amin. Ang tunog ng isang malakas na makina ng barko ay narinig sa gitna ng bagyo. "Diyan, May! Tao sa tubig!" Ito ang barko ng Coast Guard at sa gilid nito nakita ko si Enzo. Hawak niya ang isang megaphone. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pag-aalala at pag-asa.
At sa kanyang kabilang kamay itinaas niya ang isang lumang madilaw na dokumento na nakabalot sa plastik. Ang orihinal na titulo. Nakuha niya ito. Nailigtas kami mula sa kamatayan pero alam ko na ang tunay na paghuhukom para kay Don Miguel ay sisimulan pa lamang sa Pampang. Ang bawat patak ng ulan sa aking mukha ay tila mga luhang nagmumula sa langit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati. Sa ibabaw ng barko ng Coast Guard habang nakabalot kami ni Tatay Carding at Elena ng makakapal na kumot, ang tanging naririnig ko ay ang dagundong ng makina at ang tibok ng puso ni Enzo sa tabi ko. "Ligtas na kayo, Danica! Ligtas na kayo!" Bulong ni Enzo habang mahigpit na nakahawak sa aking kamay. "Ang titulo, Enzo ang titulo," paos kong sabi. Itinaas ni Enzo ang plastik na naglalaman ng dokumentong nakuha niya mula sa likod ng altar ng lumang simbahan. Nasa akin. At hindi lang niya nakuha ko rin ang mga sulat ni Don Ricardo bago siya mamatay. Mga sulat na nagpapatunay na si Miguel ang pumatay sa nanay mo at nagmamanipula sa pondo ng resort. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Pagdating namin sa dalampasigan ng resort, nakita namin ang kaguluhan. Ang Isla Verde Resort ay naging evacuation center para sa mga residente ng Coron na nasalanta ng bagyo. Daan-daang tao ang nandoon, kabilang ang mga foreign investors na dapat ay kamiting ni Miguel. Sa gitna ng lobby nakita namin si Don Miguel. Basang-basa rin siya, may sugat sa mukha mula sa pagkakatangay sa agos, pero ang kanyang mga mata ay nagniningas pa rin sa desperasyon. Hawak niya ang isang briefcase balak tumakas gamit ang isang helicopter na kasalukuyang naghihintay sa helipad sa itaas. "Miguel?" Sigaw ni Enzo, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lobby. Napatigil si Miguel. Nang makita niya kaming lahat, ako si Tatay Carding na nasa wheelchair si Elena, at si Enzo na hawak ang titulo ay tila nakakita siya ng multo. "Buhay pa kayo!" Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng puot. "Dapat ay nasa ilalim na kayo ng dagat." "Tapos na ang laro mo, Miguel," sabi ko habang naglalakad pasulong. Hindi alintana ang panghihina ng aking katawan. "Nasa amin na ang lahat. Ang titulo, ang ebidensya ng pagpatay mo kay nanay at ang mga dokumento ng pagnanakaw mo sa resort." Tumawa ng mapait si Miguel, isang tawang tila baliw. "Ebidensya sa? Tingin mo ba ay may maniniwala sa inyo ako ang nagpatayo ng resort na ito? Ako ang nagbigay ng trabaho sa mga taong ito. Sino ka lang ba, Danica? Isang hamak na receptionist, isang magnanakaw sa mata ng lahat." Lumingon si Miguel sa mga tao sa lobby, sa mga empleyado, sa mga biktima ng bagyo at sa mga investors. "Huwag kayong makinig sa kanila. Ang babaeng yan ang nagnakaw ng pondo para sa inyo pinoprotekta." Hanlang siya ni Enzo dahil sa nakaraan nila. Sa sandaling yon, dahan-dahang itinaas ni Enzo ang kanyang radyo. Ang radyong yon ay nakakonekta sa buong PA system, public address ng resort. Ang mga speaker na ginagamit para sa anunsyo ng bagyo sa bawat sulok ng property. "Miguel, aminin mo ng lahat," sabi ni Enzo sa radyo, ang kanyang boses ay maririnig na ngayon sa buong resort mula sa lobby hanggang sa mga evacuation tent sa labas. "Sabihin mo sa kanila kung paano mo pinatay si Rosa Flores. Sabihin mo kung paano mo niloko ang pamilya ko." Bakit ko aaminin ang isang bagay na nagbigay sa akin ng kapangyarihan? Sigaw ni Miguel. Hindi namamalaya na ang bawat salita niya ay naririnig ng lahat. "Oo, pinatay ko si Rosa dahil masyado siyang matalino. Sinakal ko siya gamit ang sarili kong mga kamay para makuha ang lupang ito. At ang tatay mo, Enzo, isang mahinang nilalang na hindi karapat-dapat sa yaman ng mga Alcaraz. Ako ang yutak sa likod ng Isla Verde. Sa akin ang bawat pulgada ng lupang ito at walang makakaagaw nito sa akin." Isang nakakangilong katahimikan ang bumalot sa lobby matapos ang kanyang pag-amin.
Ang mga empleyado ay napasinghap. Ang mga investors ay tumingin sa kanya ng may pandidiri. At ang mga tao ng koron, ang mga pamilyang inagawa niya ng kabuhayan, ay nagsimulang mag-ingay. "Narinig niyo ba yon?" sabi ko habang itinaturo ang mga speaker. "Ang katarungan na ipinagmamalaki mo ay binuo sa ibabaw ng dugo at kasinungalingan." Namutla si Miguel nang ma-realize niya kung ano ang ginawa niya. Tumingin siya sa paligid at nakita ang mga pulis na dahan-dahang lumalapit mula sa likuran ng mga tao. Hindi totoo yon. Naka-record lang yon." "Pinagplanuhan niyo ito?" sigaw niya habang pilit na tumatakbo patungo sa hagdan. Pero hinarang siya ni Tatay Carding. Gamit ang kanyang huling lakas, namutla si Miguel nang ma-realize niya kung ano ang ginawa niya. Tumingin siya sa paligid at nakita ang mga pulis na dahan-dahang lumalapit mula sa likuran ng mga tao. Hindi totoo yon. Naka-record lang yon. Pinagplanuhan niyo ito." Sigaw niya habang pilit na tumatakbo patungo sa hagdan. Pero hinarang siya ni Tatay Carding. Gamit ang kanyang huling lakas, pilit na itinulak ni Tatay ang kanyang wheelchair sa harap ng hagdanan, dahilan para madapa si Miguel. "Para ito kay Rosa." Gumaralgal ang boses ni Tatay. Mabilis na sinunggaban ng mga pulis si Miguel. Habang pinupusasan siya ang briefcase niya ay bumukas at ang mga bungkos ng pera at mga peking dokumento ay nagkalat sa sahig, parang mga tuyong dahon na walang saysay. "Danica Flores," sabi ng hepe ng pulisya habang lumalapit sa akin. "Patawarin mo kami sa pagkakamali namin. Ang lahat ng kaso laban sa iyo ay pormal ng ibinasura. Si Miguel Silva ay arestado sa kasong murder, estafa at land grabbing." Tiningnan ko si Miguel habang kinakaladkad siya palabas. Wala na ang kapangyarihan sa kanyang mga mata, tanging takot at kawalan na lamang. Ang hiya na ibinigay niya sa akin sa ballroom noong unang gabi ay bumalik sa kanya ng 100 beses. Hinarap ko si Elena. Nakayuko siya umiiyak habang hawak ang kanyang mga kamay. "Elena?" tawag ko. "Danica, alam kong hindi sapat ang sorry." Hikbi niya. "Susuko rin ako sa pulis. Karapat-dapat akong maparusahan sa pagtatraidor sa'yo." "Tutulungan kita sa kaso mo, Elena," sabi ko habang hinahawakan ng kanyang balikat. "Dahil sa huli pinili mong iligtas si Tatay. Pero kailangan mong harapin ang bunga ng mga ginawa mo." Tumingin ako kay Enzo. Nakatayo siya sa gilid, pinapanood ang paghupa ng kaguluhan. Ang titulo ng lupa ay nasa kanyang mga kamay, pero inabot niya ito sa akin. "Ito ay sa inyo, Danica," sabi niya. "Ang Isla Verde ay babalik na sa tunay na may-ari." Niyakap ko ang dokumentong yon, ang piraso ng papel na naging dahilan ng pagkamatay ni Nanay at ng 7 taon naming paghihirap. Sa labas, ang ulan ay nagsisimula ng tumigil. Ang mga ulap ay dahan-dahang nahahati na nagbibigay daan sa unang silay ng liwanag ng bukang liwayway. Ang bagyo ay tapos na, at sa wakas, ang lupaing kinuha ng masama ay nagbalik sa katarungan. 1 buwan na ang lumipas mula nang humupa ang pinakamalakas na bagyong tumama sa Coron. Ang Isla Verde Resort ay hindi na ang marang, yangkuta ng mga elitista na dati ay tila banyaga sa sarili naming bayan. Ngayon, ang mga pader nito ay pintado ng kulay ng pag-asa at ang bawat sulok ay muling binubuo sa pamamagitan ng bayanihan. Nakatayo ako sa balkona. Henang pangunahing opisina ang dating opisina ni Don Miguel. Hawak ko ang orihinal na titulo ng lupa, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko ito tinitingnan bilang simbolo ng yaman. Tinitingnan ko ito bilang katibayan na ang danggal ng pamilya Flores ay malinis na. "Anak, handa na ang lahat sa ibaba," tawag ni Tatay Carding. Nakaupo siya sa kanyang bagong wheelchair. Mas malakas na ang kanyang pangangatawan at may kislap na muli ang kanyang mga mata. Sa tabi niya ay ang mga kinatawa ng samahan ng mga mangingisda sa aming barangay.
Bumaba ako at hinarap ang mga tao. Sa gitna ng lobby kung saan ako unang ipinahiya at pinusasan ay nagtipon-tipon ang mga empleyado at mga lokal na residente. Maraming salamat sa pagpunta ninyo. Simula ko ang boses ko ay matatag at puno ng emosyon. Alam nating lahat ang hirap na pinagdaanan ng lupang ito. Ginamit ito para sa kasakiman at panlilinlang. Ngunit ngayon, ang Isla Verde ay hindi na pag-aari ng isang pamilya lamang. Ipinakita ko sa kanila ang isang bagong dokumento, isang kasunduan sa ilalim ng kooperatiba. Ang kalahati ng kita ng resort na ito ay mapupunta sa isang fund para sa edukasyon at kalusugan ng bawat pamilya ng mangingisda rito sa Coron. At ang lupang ito, bagamat nakapangalan sa amin ni tatay, ay ituturing nating communal property. Wala nang paaalisin, wala nang aagawan ng kabuhayan. Tayo na ang magpapatakbo sa sarili nating yaman. Isang masigabong palakpakan ng umalingaw-ngaw. Nakita ko ang pagluha ng mga matatandang empleyado na dati ay itinatrato na parang mga alipin. Ang katarungang ipinaglaban ko ay hindi lamang para sa amin kundi para sa buong komunidad. Matapos ang programa, nagpunta ako sa kulungan sa munisipyo para bisitahin si Elena. Nakasuot siya ng kulay kahel na uniforme, mas payat pero tila mas payapa ang muka. "Danica, salamat sa pagdalaw," mahina niyang sabi. "Nakausap ko na ang abogado Elena. Dahil sa pagtulong mo sa pagliligtas kay tatay at sa pag-amin mo sa krimen ni Miguel, magkakaroon ka ng parol sa loob ng 2 taon. Sabi ko. At huwag kang mag-alala kay Joy. Pinadala ko na siya sa isang maayos na paaralan sa Maynila. Ako na ang bahala sa kanya hanggang sa makalabas ka." Humagulhol si Elena at hinawakan ng aking kamay sa pagitan ng rehas. "Patawarin mo ako, pinsan. Sa kabila ng lahat ng ginawa ko, hindi mo pa rin kami pinabayaan." Pamilya tayo, Elena. Ang pagpapatawad ay isang desisyon at pinipili kong magpatawad para hindi na madagdagan ng pait sa puso ko. Sagot ko. "Ayusin mo ang buhay mo riyan. Hihintayin ka namin." Paglabas ko ng presinto, naglakad ako patungo sa Benpa ng Coron, ang lugar kung saan 7 taon na ang nakalipas ay naiwan akong wasak ang puso. Doon, nakita ko si Enzo. Nakasandal siya sa isang post, suot ang isang simpleng t-shirt at maong pinapanood ang papalubog na araw. Hindi na siya ang CEO ng resort. Ibinigay na niya ang lahat ng kanyang share sa kooperatiba at nagdesisyong magsimula muli bilang isang consultant para sa sustainable tourism. Akala ko ay nakaalis na ang huling bangka. Biro ko habang lumalapit sa kanya. Lumingon si Enzo at lumiti ang ngiting, matagal ko nang hindi nakita. "Hindi ako aalis, Danica. Sabi ko sa'yo, hindi na ako papayag na maiwan ka muli." Tumingin siya sa malayo sa direksyon ng resort na ngayon ay nagliliwanag sa gabi. "Nagpapasalamat ako na nakuha mo ang katarungan. Ang tatay ko, kahit wala na siya, alam kong masaya siyang nakita na itinama mo ang lahat ng pagkakamali niya. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Enzo." Pag-amin ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay doon sa bahagi kung saan nandoon ang pilat na simbolo ng kanyang sakripisyo. Ang 7 taon na nawala sa atin, hindi na natin maibabalik yon. Pero ang bukas, nasa kamay na natin. "Handa ka na bang sumubok muli?" Tanong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. "Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas, Enzo." Sabi ko habang isinasandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Pero ang alam ko, wala na tayong kailangang itago. Wala na tayong kailangang katakutan. Habang ang araw ay tuluyang lumubog sa likod ng mga bundok ng Palawan, ang dagat ay naging kalmado. Ang alon na dati ay nagnininga sa pot ay naging bana at nahaplos na lamang sa pampang. Ang paglalakbay ko mula sa isang receptionist na pinahiya at pinusasan hanggang sa pagiging boses ng katarungan para sa aking bayan ay natapos na.
Ang Isla Verde ay hindi na lamang isang resort. Ito ay isang paalala na kahit gaano kalakas ang bagyo, ang katotohanan ay laging sisikat. At ang danggal na iningatan ay kailanman hindi mananakaw. Sa wakas nahanap ko na ang aking kapayapaan. At sa piling ng lalaking dumaan din sa impyero, para sa akin sisimulan namin ang isang kwentong hindi na binuo sa kasinungalingan, kundi sa wagas na pag-ibig at katarungan. Epilogue. Ang pag-ani ng biyaya. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang sikat ng araw sa Coron ay tila mas maliwanag ngayon at ang simoy ng dagat ay hindi na nagdadala ng amoy ng takot kundi ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at inihaw na isda. Nayon ang kapistahan ng San Nicolas ang patron ng mga mangingisda at ang Isla Verde Community Resort ay punong-puno ng buhay. Nakatayo ako sa paanan ng burol sa harap ng isang maayos at maputing puntod. Nay, tignan niyo po ang paligid. Bulong ko habang inilalagay ang isang kumpol ng paborito niyang puting rosas sa ibabaw ng nicho. Ang lupang kinuha nila sa inyo ngayon ay punong-puno na ng mga batang nag-aanal at mga pamilyang hindi na natatakot magutom. Ramdam ko ang isang mainit na kamay na pumatong sa aking balikat. Si Tatay Carding nakatayo na, gamit ang kanyang tungkod ay ngumiti sa akin. Siguradong nakangiti ang nanay mo ngayon, Danica. Ang pangarap niya para sa'yo hindi lang natupad, kundi naging biyaya pa para sa marami. Bumaba kami sa resort para sa malaking salu-salo. Nakita ko si Elena na kalalabas lang ng parol 3 buwan na ang nakakaraan. Hindi na siya ang babaeng mabilis matukso ng kinang ng diamante. Nayon siya ang namamahala sa organic garden ng resort na nagbibigay ng sariwang gulay para sa komunidad. Kasama niya ang anak niyang si Joy na masayang tumatakbo sa dalampasigan. Danica, halika na magsisimula na ang binyag ng bagong bangka, tawag sa akin ni Enzo. Naglakad ako patungo sa pampang. Doon, isang matibay at makulay na bangkang tangin, isda ang nakahanda. Sa gilid nito nakasulat ang pangalang MB Rosa Flores. Ito ang unang bangka ng kooperatiba na gagamitin para sa ecotourism at pang-isdaan ng mga lokal. Si Enzo na ngayon ay katuwang ko sa pagpapatakbo ng kooperatiba. Ay hindi na ang lalaking nakatoksedo at malamig ang tingin. Nakasuot siya ng simpleng kamiseta, masaya at nakikihalubilo sa mga mangingisda. Hindi siya kailanman humingi ng posisyon. Mas pinili niyang maglingkod bilang isang pantay na miyembro. Ready ka na? Tanong ni Enzo habang inaabot sa akin ang bote ng champagne para sa tradisyonal na pagbibinyag ng bangka. Handang-handa na, sagot ko. Nang mabasag ang bote sa gilid ng bangka, naghihiyawa ng mga tao. Ang MB Rosa Flores ay dahan-dahang itinulak patungo sa asul na tubig ng Coron. Pinanood namin itong lumayag, isang simbolo na ang aming kabuhayan ay hindi na muling lulubog. Humarap si Enzo sa akin at sa gitna ng ingay ng pista kinuha niya ang aking kamay. Danica, marami tayong nawalang oras. 7 taon na puno ng sakit at lihim. Pero ngayon gusto kong itanong, handa ka na bang bumuo ng sarili nating kwento? Isang kwento na wala ng Alcaraz o Flores na naglalaban, kundi tayo lang. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang singsing. Hindi ito gawa sa mamahaling diamante na gaya ng nakita ko kay Elena noon. Ito ay isang simpleng ginto may disenyong tila maliliit na alon ng dagat. Hindi ko maipapangako ang langit, Danica. Pero ipinapangako ko na sa bawat bagyong darating ako ang magiging angkla mo. At sa bawat bukang liwayway ako ang sasama sa iyong managinip. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Naramdaman ko ang pag-apaw ng kaligayahan sa aking puso. Ang lahat ng sipayo, ang lahat ng hiya at ang lahat ng sakripisyo ay nagbunga ng ganitong uri ng kapayapaan. Oo, Enzo. Handa na ako.
Sagot ko habang hinahayaan ko siyang isuot ang singsing sa aking daliri. Nagpalakpakan ang mga tao sa paligid namin. Si Tatay Carding ay maluha-luha habang nakamasid. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang espiritu ni Nanay Rosa na tila yumayakap sa amin sa pamamagitan ng hangin. Ang kwento ng aking buhay ay nagsimula sa isang benfa kung saan ako iniwan. Ngunit natapos ito sa parehong dagat kung saan ang katarungan ay nagtagumpay at ang pag-ibig ay muling nabuhay. Ang Isla Verde ay hindi na lang isang lupain. Ito ay aming tahanan, aming tagumpay, at aming bagong simula. At habang ang araw ay naghahanda ng lumubog, alam ko na anuman ang dalhin. Nang bukas matatag kaming nakatayo sa lupang aming ngayon at magpakailanman.